Eto na guys, kakatapos ang ating Noche Buena. Eto naman ang pinaghahandaan natin ang Medianoche. Kapag Pasko, basta masarap pwede. Pero kapag bagong taon, dapat may dala ring swerte pa. Ano ba mga swerteng handa para sa inyo? Igan, Ate Sue, Connie? Ano ba pagkakanin? Ako paborito ko kasi biko. Yun! Biko. Na maraming latik, di ba? Si Nanay Julie. Nanay Julie, baka naman. Bibingka tawag sa iba, no? Not necessarily pampaswerte pero pampabusog. Oh, Biko yes. talaga. Biko. Basta malagkit daw. Oo. Yan. Basta may makakain yata, ibig sabihin swerte tayo. Yan, tama. Ivan and Maris, Pars and Mars, may mga pampaswerteng pagkain bang hindi nawawala sa inyong mesa? At anong ibig sabihin ng handang ito? Aba, sa Siyempre. Kapampangan, talaga yung kakanin, yung mga kalakalamay. Pero kami Para talaga talagang nagluluto dikit na niyan. dikit yung pamilya, di ba? For bonding. Biko, sapin-sapin. Pero syempre yung long life din, di ba? Yung Ano spaghetti, din? pansit, yan hindi rin mawawala yan. Correct, tama nga naman. Siyempre, the family that eats together sticks together. Kaya naman ngayon papalapit ang bagong taon, magsikain tayo ng kakanin. Kakanin overload tayo sa Capiz dahil meron silang heritage recipe na kung tawagin ay inday-inday na medyo tulad daw ng palitaw. Alamin natin kung paano lutuin yan. Kilala ang probinsya ng Capiz bilang seafood capital of the Philippines. Sikat din rito ang kanilang pinagmamalaking handcrafted products na gawa sa seashells. Pero bukod sa mga sariwang seafood, may kakanin daw dito na mas lalong magdidikit pa sa inyo sa probinsya ng Capiz. Yan ang kakanin na kung tawagin ay inday-inday, na matuturing na raw na heritage recipe ng probinsya. Madalas daw itong ihanda sa mga kaarawan, fiesta, at tuwing Pasko at Bagong Taon. Gawa ito sa malagkit na kanin na tila maihahalin tulad nga raw sa palitaw. Pero ang isa pang bersyon nito, mas kakaiba daw dahil ang bukayo kasamang niluluto sa malagkit na kanin. Si Nanay Bernarda Alibango, isa na lamang sa 2 gumagawa ng ganitong bersyon ng kakanin. Siya ang tinuturing na pinakamatagal na gumagawa nito sa buong Capiz. 15 anyos ang edad ko, gintuloan ako sang ako nanay. Pangabuhi ko doon, nga sobra 50 anyos. Ang pag-ubra ko, nga amo ang akong na bulan ka pangabuhian. Nanay Bernarda, ipakita mo naman sa amin ang pagluluto ng bersyon mo ng kakaning ito. Sa paggawa ng inday-inday, kailangan lagyan ng konting tubig ang giniling na malagkit na bigas at saka hahaluin. Kapag nakuha na ang tamang texture, pwede na ito ihulma sa maliliit na bilog. Kapag nabilog na, ready na ito isalang sa kumukulong tubig hanggang sa maluto. Para naman sa bukayo sauce, ilagay ang muscovado sugar sa kawaling may kumukulong tubig. Haluin ito na maigi hanggang sa matunaw ang muscovado. Sunod na ilalagay ang kinudkod na niyog. Kailangan ito haluin na mabuti hanggang sa maging malagkit na ang bukayo. Pwede na rin hanguin ang ating pinakulo ang binilog na galapong. Ilalagay ito sa ginawang bukayo, hahaluin hanggang malagyan lahat ng sauce. Ready na ang inday-inday ni Nanay Bernarda. Manamit siya and nice ang pilit, hindi siya matiga. Kag hindi masyado tamis ang bukayo. Ayos din. Hindi makumpleto ang ating mga handaan kung wala ang mga kakanin. Ito raw ang pagkaing sumisimbolo sa pagiging matamis at makapit ng pamilyang Pilipino.